Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang marinig ito nila General Brian, General Pat at ni Pinunong Benj. Si General Pat ay muling nagsalita at sinabi, General Kai, wala naman din akong sinabi na kasalanan nila Sec Master Chester ang nangyari. Ang sakin lang hindi naman natin sila kalahi upang pangunahan ang magiging desisyon at pasya na dapat natin gawin. Tanging si Haring Benj lang ang nararapat na mamuno sa ating lahat lalo na pagdating sa digmaan. Ang mga nilalang na nagmula sa ibang lahi ay wala talagang karapatan na pangunahan ang ating lahing barbarian. Hindi ako galit kila Sec Master Chester. Galit ako sa naging pasya niya na itigil natin ang digmaan laban sa lahi ng mga elf. Ang ganong pagpasya ang tanging iniiwasan ko lang mangyari ulit. Tama ka naman talaga, ang katangian ni Sec Master Chester sa pagbuo ng stratehiya pagdating sa labanan ay sobrang napakahusay. Ang ganon katangian ay kakaiba at kahanga-hanga. Ngunit, paumanhin General Kai, ngunit hindi talaga ako sang-ayon na ibang lahi ng nilalang tulad ng mga tao ang manguna sa ating lahing barbarian. Dahil kung iisipin mo kung iba ang mamumuno at mangunguna sa ating lahing barbarian, parang binaba na natin ang sarili natin lahi. Ang reputation ng ating lahing barbarian ay parang ating binababa. Oo, magwawagi nga tayo sa digmaan sa tulong ng strategy ng ibang nilalang tulad ni Sec Master Chester. Ang tanong, hanggang kailan niya tayo matutulungan sa mga digmaan na magaganap sa ating lahing barbarian? Alam naman natin lahat na sila Sec Master Dax at Sec Master Chester ay hindi nagmula sa mundo na ito kung nasaan tayo ngayon. Ang mga nilalang na tulad nila Sec Master Chester at Sec Master Dax ay nagmula sa mundo ng mga tao. Paano na lang kung sila ay bumalik na sa kanilang mundo, at tayo ay humarap sa digmaan? Ang ating lahing barbarian ay mangangapa ng mga dapat gawin at bumuo ng stratehiya. Kaya dapat ang ating lahing barbarian talaga at ating hari na si Haring Benj Tuldok, ang manguna at mamuno sa ating magiging laban. At tanging si Haring Benj lang dapat ang bumuo ng magandang stratehiya na ating gagawin laban sa lahi ng mga elf. O sa ibang lahi na maaari pa natin maging kaaway sa hinaharap. Tulad ng aking pagkakaalam nung tayo ay mga paslit pa lamang. Ang ating lahing barbarian ay matagal na naninirahan sa God's Domain. At ang mga Diyos at Hari sa God's Domain ay matinding kaaway ng ating lahing barbarian noon. Ngunit, kahit na may mataas na katayuan ang mga Diyos at Hari sa God's Domain, ang ating lahing barbarian ay kailanman hindi nila ito nakubkab o nawasak. Dahil sa napakahusay ng pamumuno ni Haring Benj sa ating lahing barbarian. At sa pagbuo niya ng mga strategy, nais ko lang sabihin at ipaunawa sa inyo, na hindi talaga natin kailangan ang strategy ni Sec Master Chester. Dahil si Haring Benj ay may kakayahan at katangian din pagdating sa pagbuo ng stratehiya sa labanan. Tulad ni Sec Master Chester. Kaya bakit pa natin kailangan umasa sa strategy ni Sec Master Chester kung kayang-kaya naman gawin ni Haring Benj iyon? Paumanhin General Kai. At uulitin ko, hindi at wala akong galit kila Sec Master Dax lalo na kay Sec Master Chester. Sabi ni General Pat, nang marinig ito ng lahat. Si General Brian ay nagsalita at sinabi, paumanhin sa inyong dalawa General Kai at General Pat. Ngunit kung kayong dalawa ay magtatalo sa harap ng ating hari, tumigil na kayo. Wala din naman mapupuntahan ang inyong pagtatalong dalawa. At parehas kayong may punto dalawa.
At General Pat, ang magiging labanan natin laban sa lahi ng mga elf ay mangyayari na at hindi na matitigil tulad ng kagustuhan mo at nating lahat. Kaya kung ano man ang magiging desisyon ni Haring Bench kung sino ang italaga niya na manguna at bumuo ng stratehiya na ating gagawin laban sa lahi ng mga elf, ay ating irespeto. Sumang-ayon kami sa iyong kagustuhan na ituloy ang digmaan laban sa lahi ng mga elf. Dahil para kay General Miles at sa buhay na itinaya niya para sa atin. Ngunit, aaminin ko sa iyo, ang mga kagustuhan mo na hindi pamunuan ni Sect Master Chester ang magiging laban ng ating lahing barbarian laban sa lahi ng mga elf ay hindi rin ako samang-ayon. Sapagkat ang katalinuhan at kahusayan ni Sect Master Chester sa pagbuo ng mga plano at stratehiya sa digmaan ay talagang lubos na makakatulong sa ating lahat. At dahil doon ang mga kabataan at mga matatanda sa ating lahing barbarian ay maaari natin maiwas sa kapahamakan. Dahil sa tulong ng mga stratehiya na mabubuo ni Sect Master Chester ay malaki ang chance na tayo ay magwagi. Tama ka, alam naman natin lahat na si Haring Bench ay napakahusay na pinuno at may katangian din si Haring Bench tulad ng katangian ni Sect Master Chester pagdating sa pamumuno at pagbuo ng mga strategy sa labanan. Hindi naman namin iyon nakakalimutan, alam na alam namin ang tungkol roon. Ngunit nais ko lang din ipaunawa sa iyo ngayon, General Pat, na si Haring Bench ang nagsabi kay Sect Master Chester, na kung maaari, na ipakita niya sa atin ang kanyang tinataglay na katangian pagdating sa pagbuo ng stratehiya. Si Haring Bench ang nagdesisyon tungkol roon. Kaya, nais ko lang sabihin ngayon na tanging pasya-peren ni Haring Bench ang dapat masunod, hindi ang ating kagastuhan o ang iyong kagustuhan. Sabi ni General Brian. Nang marinig ito ng lahat, si Pinunong Bench ay napatawa. At si Haring Bench ay nagsalita at sinabi, "Hahaha, nakakatuwa kayong tatlo, tuldok, sa inyong ginagawa ngayon. Kayo ay nagtataglay na ng mga mature na pag-iisip. General Pat, General Brian at General Kai. Kayong tatlo ay may kanya-kanyang opinion. At ang lahat ng inyong opinion ay may mga point. Labis ako natutuwa sa inyong tatlo. Pero sa totoo lang, tama si General Brian nang sinabi. Ako ang may kagustuhan na ipakita sa atin ni Brother Chester ang kanyang katangian pagdating sa pagbuo ng mga strategy pagdating sa labanan. Dahil sila Brother Dax, Brother Chester at Brother Daryl ay may mga pinamumunuan din sa kanilang mundo. At ang mga sekta na iyon na kanilang pinamumunuan ay naging tanyag at natatangi sa lahat. Ang mga naging labanan na kanilang hinarap ay talagang matitindi. Ngunit napagtagumpayan nila ito dahil sa kanilang katangian na tinataglay bilang mga pinuno ng kanilang mga sekta. Kaya nagpasya ako na pangunahan niya ang ating lahing barbarian sa naging laban natin sa lahi ng mga elf at sa kanilang imperyo at kaharian. Upang makita at masaksihan ng aking dalawang mata ang mga katangian na tinataglay nila Brother Dax lalo na kay Brother Chester. At tama nga, mahusay nga sila pagdating sa pagbuo ng mga stratehiya lalo na pagdating sa pamumuno. At talagang napahanga ako sa kakayahan ni Brother Chester pagdating sa ganon larangan. Ngunit General Pat, sa ginawa kong pagpasya na pangunahan ni Brother Chester ang digmaan na nangyari sa loob ng imperyo ng lahi ng mga elf, ay hindi ibig sabihin na nun ay aasa na lagi tayo sa mga strategy ni Brother Chester. Tama ka naman, dahil hindi naman talaga pwede pangunahan ng ibang nilalang ang ating lahing barbarian. Dahil may sarili tayo mga hangarin at katangian. Lalo na ang ating lahing barbarian ay may tumatayong hari at pinuno. Kaya walang pwedeng mamuno na ibang nilalang sa atin. At tungkol naman sa nabanggit mo tungkol sa ating reputasyon, hindi naman iyon makakababa para sa ating lahing barbarian. Dahil tanging strategy lamang ng ibang nilalang lang ang ating ginawa. Kahit na ganon ang mga lakas at katangian, peren natin ang ating nilabas upang maging matagumpay ang stratehiya na iyon. Kung wala tayong sapat na kakayahan at lakas, hindi naman natin magagawa na magtagumpay. Nais ko lang sabihin sa inyong tatlo, na kahit anong galing at ganda ng strategy na ating gagawin, kung wala naman tayong sapat na kakayahan at lakas ay possible hindi iyon magtagumpay. Kaya tayo nagtagumpay sa naging labanan natin sa loob ng imperyo at kaharian ng lahi ng mga elf. Dahil din sa lakas na mayroon ang ating mga kasundaluhan, lalo na kayong tatlo. Ang strategy ay isang pagkilos lamang na makakapagbigay advantage pagdating sa labanan. Kung may strategy kang nakahanda sa magiging labanan, lalo na kung ito ay magagawa ng maayos, ay talagang malaki ang advantage.
At ngayon ang laban ng ating lahing barbarian laban sa lahi ng mga elf ay ating itutuloy at nais ko lang sabihin sa inyo na ako na ulit ang mamumuno at mangunguna sa ating lahing barbarian. At ang pagbuo ng stratehiya ay magmamula na sa akin. At hindi na kay Brother Chester. Kaya wag na kayo magtalo pang tatlo. Parehas kayong may mga punto. Ang hiling ko lang sa inyong tatlo, na panatiliin nyo pa rin ang magandang samahan nyo bilang magkakaibigan o magkapatid. Sa hinaharap sa inyong tatlo na kasalali ang magiging kaligtasan ng ating lahing elf. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!